Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usaha niya karon. Salamat sa souvenir activity sa choir members, nakasave sila usag hapon o naka-distribute putag tracks dito sa kini Boulevard. Si Jade ga-drive, ang partner nako si Jake na silang joke dito, silang Adet, na atong kauban lis balay bag-o, kuyog po siya si Glenn. Salamat kayo, wala diri si Shea kay ni uli sa bayog. Nako itong mubalik dayon. So, salamat na o napasalamat sa matag-usa ang anak ni Marisa maayo ngay na balik dire. Sunod dalan na to tanan ni mga igsoon hasta imong papa ug imong mama. Napasalamat po ta sa financial support sa matag usa gagmay man ug dagko atong gipasalamatan ang inyong pag support financially ani nga church. Salamat kayo. So atong gipasalamatan labaw sa tanan atong Ginoo kay nagapadayon ta. Okay, so mao na pasalamatan nato sa atong Ginoo tungod kay hantud karon gilig-on ni atong pagtuo. So balikon ako nga pasalamat ko sa matag usa nga nag-support financially ani nga church. Okay, so atong salamat kayo atong Wednesday. Diri silang Mrs. Margaha, simba sila Hani o katong si Miss Basar, no? Diri sila. Abin mo pasalamat gyud ta nga naabay makasimba o Wednesday. Kini inyong ulipon, inyong pastor nagtuon gyud ni pod para Wednesday nga mensahe. Mao na nga atong giaghat ang matag usa kung makasimba ka simba ta o Wednesday sa alas 7 sa hapon. Nindot po itong mga mensahe. Okay, so dito dugay manindog ta atong tulo ni kay bersikulo nini ang atong mensahe karon, pero pag study nako murag taas ra kayo ang tulo ka bersikulo, so ang usa lang sa atong tun-an pero bugat kay ni siya bersikulo. Romans chapter 8:28. Romans chapter 8:28. Usahon nato ni kitatanan. Usa ra ni bersikulo pero murag sunod ni sa John 3:16 ning kanini ang bersikulo ha. Romans chapter 8:28. Okay na mo? Okay ka. Kami basa, ready, read. Utrohan ko nun yung basa, Romans chapter 8:28, read. I know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ang pagtamahan na malangit nun, buhil mga Diyos, sa makausap amahan, among pasalamatan ikaw tungod sa imong grasya o kaluoy nga gibubo sa matag usa. Salamat sa imong proteksyon sa matag usa. Salamat sa imong paghatag sa matag usa og mayong panglawas, mayong pangunhawna. Among pasalamatan ikaw amahan nga nagpagadayon kini imong buluhaton alang sa paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Amahan mo langit nun among ipangamuyo kanimo nini nga kahaponon taga-igahom ang imong pulong. Ang matang usa taga-igahom nga sayon sa pagsabot nini. Among ipangamuyo amahan, ikaw lamang ang magpatiliwala pinagis bala ang Espiritu. Abuga ang evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Ug tabuni kami amahan sa biluluhon nimong dugo, the whole building amahan. Aron dili kami maisturbo sa among kaaway. Amahan mo langit nun, salamat kayo sa nindot nga pagtulunan sa among Sunday School, bisan sa manindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoo, salamat sa makausap pa sa imong mga anak, Lord, nga nag-support financially aning imong bulhaton amahan. Nasayod ka Ginoo, kinsa na mga tawhana o
ako mituo misalig nga ikaw magapadalangin pud nila amahan. Dios nga langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Mao na inyong gibasa, sulat ni Paul. Ingon dere, o kita nahibalo nga ang tanan, ha? O kita nahibalo nga ang tanang mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kaayuhan ngadto kanila nga nahigugma sa Dios. Nindot kay ni nga bersikulo, ingon dire, ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So mao ni ang bersikulo. And we know that all things work together for good. Ang uban ani taman ra diri basahon, taman ra for good, and we know that all things work together for good. Taman ra diha, dili na padayon nga naapay padayon to them that love God, to them who are called according to His purpose. So mao ni atong bersikulo nga pasikaranan karon padayon to sa pag-study sa ato sa Book of Romans. Ug atong mensahe karon, the determination of the Spirit of life. The determination sa ato pa ang kalig-on sa katuyuan sa balaang espiritu ngadto sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Wala na ug atong i-rephrase ni siya nga title. The determination of the Spirit of life. Ang lig-on nga katuyuan sa balaang espiritu maong Ginoo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. So, pag mayon tag usa ka Kristohanon, ikaw ni nga saved. So, I would like to remind you that the book of Romans was written to believers. Was written to believers. Ito magisulat ni ngadto sa mga saved. It is a book given to those who have trusted the blood of Jesus Christ as their Savior. Manang book of Romans. Therefore, the message of this book is intensely Christian. So, mensahe ano ni ng libro ha, dunag yo'y kainit ngadto sa mga Kristohanon. Now, having said that, nga nasulti man na nako, tuguti ko pagsulti nga dunay duha ka basic schools of thought that exist concerning the matter of how we are saved. Nga ana na siya. Ang dunay duha ka mga patukuranan nga naa sa gitudlo sa mga katawhan nga bisan karon na existing na siya bahin sa ang tao na unsa siya, unsay pamaagi siya ang kaluwasan. And there are many views within these schools, but almost all views would be grouped within one school of thought or the other. So, daghan ni siya nga mga gitudlo nila sa unsay paagi sa kaluwasan, pero maggrupo lang ni siya duhara. Number one is, there is a school of thought that is known as Arminianism. Arminianism, muna usa. Kaning Arminianism ang pananaw ani sa kaluwasan, ay pagtuos kaluwasan nga nakadawat ni mauni ang ngalan tungod kay gikan ni sa usa ka pastor nga ngalan Jacobus Arminius. Pastor ni siya, isa preacher, ngalan Jacobus Arminius. So, ang iyang pagtulunan, gihinganlan po Arminianism. Now, kato mga tao nga nagkupot aning viewpoint, typically believe that man cooperates with God in His salvation. Muna ilang pagtulunan nga ang tao kuno, nag-cooperate good sa Ginoo sa iyang kaluwasan. Now, ang ilang gitudlo, salvation is through faith in Christ. Apan ang tao mo pili usa sa pagtuo kung ready na siya. Kung ready, maunang Arminianism.
Now, kadtong kadaghanan nga mga tao nga nagkupot ani nga point of view, sila usab mituo nga makaundang silag tuo ni Jesus Christ. Makaundang silag tuo at any time. Then, mawala po ilang kaluwasan. Mao na ang ilang number one. So, basically, ang ilang salvation is based upon the will of man. Mao na ang ilahang salvation. Mao na yung Arminianism. So, makasabot siguro mo, makadungog mo Arminianism, mao na ang ilang pagtulunan. Now, then there is a school of thought that is known as Calvinism. Mao na itong gitun-an din sa atong Sunday School. Calvinism. Now, this viewpoint received its name from a 16th century preacher. 16th century ba? Preacher. Ang ngalan ani John Calvin. John Calvin. Mao na atong gitudlo sa atong Sunday School. Now, ang stricto kay nga Calvinism says that God selected some people for salvation. Nga ang Ginoon, iya na gipili ang ubang tao alang sa kaluwasan, ang uban ani alang pod sa impierno. Dayon kadtong gipili sa Ginoo, wala sila masulti sa ilang kaluwasan, wala sila masulti. So, in strict Calvinism, the will of man is forfeited. Ang kabubuton sa tao, wala na nila kwintaha ngadto in favor sa sovereignty of God. Now, personally sa akong pagkatao, akong pagkapastor, my view is diametrically opposed to that of the Arminians and also toward Calvinism. So dili ta mo tuo aning Arminianism, dili ta mo tuo aning Calvinism. Tinuod tong gisulti ni Jed nga tungod aning ilang pagtuo, na dili na sila magsulwining. Dili sa magsulwining kay total luwason lang po sa tao ang gusto niya luwason. Katong dili luwason, dili po niya luwason. Mao nang ilahang pagtulunan. Pero ang pulo sa Dios dili unana. Muna nga kita batok gyud ta ani nga klase nga pagtulunan. So, kung makadungog mo ni ani, at least doon na may background siguro anang klase nga pagtulunan. So, I have said these things because these are the subjects that are in view in these verses this afternoon. Muna ako ning gisulti ninyo kay mao ni ang subject matter nato sa atong pagatun-an karong kahaponon. Now, this afternoon, pwede ka maka-follow sa itong message. This afternoon, I am titling this message, The Determination of the Spirit Life. When I speak of determination, I am referring to the determination, firmness of purpose. Ang bot na ko'y pasabot is lig-on nga katuyuan sa Ginoo rather than lig-on nga katuyuan sa usa ka believer ngadto sa Dios. Mao na ang atong mensahe, the determination of the spirit life. Now, ako naghunahuna ko nga atong makita from these verses that salvation is something that produced by God and enjoyed by man. Mao na atong masabtan sa kaluwasan pinag-espolo sa Dios. Salvation is one of those things that we had absolutely nothing to do with it becoming a reality in our lives. Muna ang kaluwasan nga kita, wala gud tay mahimo ang pagtuora nga kaning atong kaluwasan mahimo ning reality sa atong kinabuhi. Usab nagunahuna ko nga it will become clear that these verses give us the strongest arguments in the Word of God for the unconditional eternal security of the believer. Kaning bersikulo ha. So
makita ra nimo ni ron, madungog ra nimo ron, just kaning panikamot lang gyud o paminaw, kuhaan ng imong katulugon kay importante kaning bersikulo ha. So atong ino nato nga atong kaluton ning mga bersikuloha karon ning kahaponon ug samtang ato ning buhaton palihog hinumdumi nga naglatas ta aning sama sa lalom kay mga katubigan ba. Lalom kay katubigan, yet I think there is some meat for the saints in these verses this afternoon. Daghan kay tag makuha dinhi nga pagtululan aning mga bersikulo ha. I only want to consider one thought this afternoon. Duha man ni siya ka topic pero kanilang usa. Pero dagko kayo ni pagtulunan o makaingon tag kana bang mind bangling ba? Mura bag tun-an gyud nato kay lisod tug karon sa una-una. Mind bangling, lisod tug karon sa una-una, that they will give us plenty of daghan ba atong daghan mura pagkaon pa daghan atong usapon ba? Daghan atong usapon as we study together kaning bersikulo. Usa ra ni ka bersikulo ha. Number 1, mao ni ang first nga area. The determination of God's promise. Ang kalig-on sa katuyuan sa mga saad sa Dios nganha kanimo nga usa ka believer. So makaingon ta nga besides John 3:16, kabalo naman mo ato man lang gibasa ganiya o kabalo man mo sa pa-recite mo maka-recite man mo anak karon besides John 3:16, this may be the most beloved and claimed promise of the New Testament. Kaning Romans 8:28. And there is a good reason for that. Doon ay mga maayong rason niya na tungod kay ang kinabuhi puno ni sa mga pagsulay. Ang atong kinabuhi puno sa mga kagubot, daghang problema ba. It is good to know that everything is being worked out according to the plan of the great God. So, magpasalamat lang ta nga ang tanan na sa atong kinabuhi gibuhat ni sa Ginoo pinaagi sa plano sa atong dako kay nga Dios. Atong dako kay nga Dios. Part A, there is a confidence. Ako ra ni explain nganong makaingon ta nga there is a confidence. Paul's statement is a shocking statement. Kaning gisulti ni Paul, ma-shock ta ba? This is a shocking statement. But it is one that is absolutely true nonetheless. Absolutely hingpit guding tinuod kanini ang gisulti ni Paul. Mga igsoon, kaning Romans 8:28, mao ni ang makaingon ta nga promise ba sa Ginoo nga giputos og kaning ironclad ba? Kana bang giputos og putaw? Mga saad ni sa Ginoo nga giputos og putaw. Meaning di gyud ni ma-infiltrate, dili gyud ni mahimong bakak ba, tinuod ni siya. Tungod kay ang iyang refutation sa atong Ginoo nagsakay ani nga bersikulo ha, being true. And it is true. He did not say that all things are good. Wala siya mosulti dito. Wala siya nga may sulti nga all things are good, but that they will work for God. Tanan aning mga ang gisulti ni Paul, ang tanan ni will work for good. It is a promise that is as good as God who made it all. Abi na usay gasulti, na isang gasulti nga usa ka author, F.B. Meyer, ingon siya, if any promise of God should fail, kung bisan unsa kunong saad sa Dios mapakyas gani, the heavens, ang heavens, first heaven, second heavens, third heaven, the heavens would clothe themselves
in sackcloth. Ang mga langit kuno magsulob kuno sanina nga sako para sa gibuhaton sa bauna sa una sa mga Hudiyo kung magsubo na sila, magsulob og sako, then magbutang diri og abo, then magdigid sa yuta. Muna siya. Muna gayon sa ni FB Mayor siya. If any promise of God should fail, the heavens would clothe themselves in sackcloth, the sun, the moon, the stars would rail from their courses. Agi kuno na sa ilhang mga dalan. The universe would rock. Ang tibok universe kuno matayog. Ang Halloween would grieve, would mourn through a ruined creation. Ang katingalahan yung kayong kamatuoran, mauna nga ang Ginoo dili yun makapamakak. That is a confidence. That is a confidence. Dili yun makapamakak ang atong Dios. Unsay gisulti niya din sa pulong sa Biblia, sa Scripture, King James Version, tinuod ni. Tinuod ni siya. Part B, there is a completeness. There is a completeness. Ang gisulti dire, not most, not some, but all. All. Ang gisulti dire. Not most, not some, but all. Ang Webster Dictionary, doon na siya nabasa na to ang 5 ka definition aning all. Usa ra ka word ha, ang iyang definition, ang iyang definition sa all, number 1 is the whole of, ang tibuok of, and the whole of, the greatest possible. Mauna, the greatest possible ang mauna ang number 1. Number 2, every member or individual part of. Mauna ang iyang ikaduhang definition. Ikatulo, the whole number or sum of. The whole number o ang iyang the sum, ang total niya, Number 5 is every. Every, muna ang all. Now number 4, number 5 is any whatever. Any whatever. Mauna ang definition sa Webster Dictionary aning all. Now, in fact, everything in the life of the child of God, ang tanang butang sa kinabuhi sa anak sa Dios is working for your good. Everything, ha? Maato ra nang i-explain ron. Even the things you don't understand. Bisan mga butang, di ka kasabot. Naglihok na para ka nato. So, let us notice some areas where God is working out our good and His glory. Awa. Number 1, sweet things work for our good. Alam ini kay sweet man. Sweet things work for our good. Now, it is easy to see how sweet things in life work for us. Sayon ra kayo makita nato unsa ni mga matamis nga butang sa atong kinabuhi nga maglihok sa atong kinabuhi, atong pamilya, atong panimalay, atong maayong panglawas, atong bahandi, atong kaluwasan, dunay mga matamis nga mga butang nga mahitabo niini. Kani nga mga butang nga mao ni ang butang sa kinabuhi nga naghimo og maayo o mubati ta o mamaayong pagbati ba bahin sa mga butang. Now, in fact, these blessings from the Lord ought to cause us to want to be better Christians. Romans 2:4. Kamoy basa ko ang Romans 2:4. Read. Mao nang gisulti ni Paul sa Romans chapter 2 verse 4 isa. O tamayon mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamaayo o pagkamapunganon o pagkamainantuson nga wala nahibalo nga ang pagkamaayo sa Dios naghatod kanimo ngadto sa paginulsol. So kanang repentance ani ni Asya
dili ni ang buot pasabot sa quit repentance is muundang kag pagpakasala ha. Ang buot gyud pasabot sa repentance is change of mind, change of heart. Na siya dili kay quit sinning. So mauna na siya. So balikon ako nga kini nga panalangin nga gihatag sa Dios mao ni hinungdan nga mahimo taon tang mas maayo nga Kristohanon. Mao na gisulti ni Paul sa Romans chapter 2 verse 4. Og kinahanglan pud unta nga magpasalamat niini mga butang nga og dayigon pud nato ang Ginoo sa niini nga mga panalangin. Mao na gitudlo ni Paul in sa 1 Thessalonians and Hebrews atong basahon. 1 Thessalonians 5:18 kamay basa read. Hebrews 13:15 go. Thank you. So mauna giingon ni Paul diha sa mga believers sa Thessalonians ug maupon ni ang gisulti diha kaninyo, ingon siya, diha sa bisan unsang butang paghatag og mga pasalamat, pagpasalamat. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha ni Kristo Hesus mahitungod kaninyo. Ni Hebrews 13:15 ingon diri, busa pinaagi kaniya kita maghalad nga mapinadayunon sa sakripisyo sa pagdayeg ngadto sa Dios nga mao ang bunga sa atong mga ngabil nga nagahatag og mga pagpasalamat ngadto sa iyang ngalan. So sweet things work for our good. Ano Ayon na po sa sunod. Sorrowful things work for our good. Sorrowful, bisag mga kasubo ba? Kasubo. Nakabasa ta sa history, sa Russian history. There was a Russian invasion o tungod sa Russian invasion sa Siberia, kaniadto daghan kay ang nadala sa slavery. Na tanan daghan kayong tao nga nahimong slave. Makaingon ta, maayo ka na. So, dinhi sa pulong sa Dios, there are several examples in the Word of God where extremely sorrowful things, grabe kay ka makasusubo ng mga butang nga nahitabo sa tao. And it all work for their good in the end. Mauna ang nahitabo. Ato lang siguro ng Jacob. Si Jacob itaw, si Jacob, katong, basahon lang sa nato. Genesis 42:36. Kamay basaan ng Genesis 42:36. Ready, read. So mao na ang nahitabo ni Jacob ingon din og si Jacob nga ilang amahan miingon ngadto kanila, ako inyong gipaguol sa akong mga anak. Si Jose wala na kay nagtuo man siyang patay na si Joseph. Pero gibaligya din nila tuad ay dito sa Egypt. Ingon sa si Jose wala na. O si Simeon, wala na. Kagibilin man nila dito sa Egypt. Katong pagbalik nila, giingnan silang Joseph nga, ibilin na Simeon. Then pagbalik niyo rin, Dallas Benjamin. So, mauna niya siya. O si Simeon, wala na. O kamo, mukuha ni Benjamin. Kaya ipadala mag ni Joseph si Benjamin dito sa Egypt. Hindi. O kamo, mukuha ni Benjamin. Ingon din si Jacob, tanan kining mga butang nga, batok kanako. So, nahibalotag unsay nahitabuan ni Asya si Joseph maoy mahimong prime minister dito sa Egypt tungod ani hitabua, pero nigagi ni kaguol ni Jacob. Kadtong sa Judah, ato basahon ni sa Judah, Jeremiah 24:5. Kamay basa ng Jeremiah 34:5. Read. For their good.
Tanawa. Ingon diri sa ingon nagasulti ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Sama niining maayong mga igos sa ingon ako moila kanila nga gidala palayo nga binihag sa Huda, ang mga Hudiyo ni. Kang kinsa ako mipadala gikan ini nga dapita ngadto sa yuta sa mga Kaldiyahanon alang sa ilang kaayuhan. Alang sa ilang kaayuhan. Arita sa mga salmista, Psalm 119:71. Kamay basaan na sa ibabaw. Ready, read. No na maingon sa mga salmista ingon dito. Kini maayo alang kanako nga ako gisakit aron ako makakaton sa imong mga tulumanon. Si Joseph diri sa Genesis 50:20. Kamoy basa na. Read. So mao na si Joseph ingon si Joseph sa Genesis 50:20 ingon diri. Apan labot pa kaninyo kamo naghuna-huna og dautan bato kanako apan ang Dios nagtumong niini ngadto sa kaayuhan aron sa pagpahinabo maingon niini nga adlaw sa pagluwas og daghang tawo nga buhi. So nahibalo man tang unsay nahimo ni Joseph, siya mo'y nag-advise sa Pero sa maayong harvest tigumon kay dunay maabot nga tingutom 7 katuig. Kang Joseph to, imagine ha, si Joseph nagsulti adto gikan sa presohan. Gikan sa preso. So mito ang Pero tungod kay nagtuo ang Pero gihimo siyang prime minister. Okay, so kasagaran gyud kaning sick bed kani bang nagluya ta nya naghigda ta kay nagluya nata sa Valley of Suffering or panahon sa atong kasubo kanang bayang mga hitaboa nagtudlo na doon na mga sermon doon na mga sermon doon na hinaot pa makasabot na ba unsay sermon na nasa. When God allows a time of sorrow, kung ang Diyos mutugot ganyan siya ng panahon sa kasubo, kanang suffering, kanang pag-antos o kasakit sa atong kinabuhi, it is always for our good and for His glory. So, mao na yun ang murag dili ta kaayo ba mo dawat ane pero mao ni kabubuton sa Ginoo God. Mao ni kabubuton sa Ginoo. So, hinumdumi wala magsulti ang Ginoo nga kana mao man nahitabo sa imong kinabuhi, wala magsulti ang Ginoo nga sige lang ganahan lang ka ingon ana God ganahan lang ka ana. Wala magsulti ang Ginoo ba nga we have to like it. Wala magsulti ang Ginoo. But we should strive to be thankful. Kung mahimo sa gihapon magpasalamat ta sa Ginoo. Remember, hinumdumi, kana ba yang mga mata nga gihugasan sa mga luha, mao ba day makakita sa pinakaayo nga butang sa iyang kinabuhi? Di ba? So, mauna ang kamatuoran. Sorrowful things work for our good. So, mahitabo man na gyud nato na kita naman din basog lagod tang bisan pa ni ana magpasalamat as Ginoo. Number 3. Satanic things work for our good. Makaingon ta pwede mahimo po dai na sa satanic things. Na example na siya atong basahon da aning nahitabo ni Paul. 2 Corinthians 12, 7 to 10. Kamoy basa siguro, maklaro naman siguro. Verse 7, ready, read. Tanawa. Verse 8, go.
Verse 9, go. Verse 10, go. Muna na si Paul. Muna nahitabo ni Paul yun siya. Ang mauni ang pagtuon ni Paul sa ugbasin nga ako mapataas. Labaw sa sukod tungod sa kadagaya sa mga pinadayag dihay gihatag kanako nga usa ka tunok sa unod, ang mensahero ni Satanas. So sa pagdagmal kanako, basin ako mapataas labaw sa sukod. So verse 18 siya, tungod nining butanga ako mihangyo sa Ginoo sa makatulo nga kini unta mubiya gikan kanako. Verse 9. Verse 9 siya, ug siya miingon nga rin kanako, ang akong grasya paigo alang kanimo, kay ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. Busa sa labi ka malipayon ako hinuon na magahimaya sa akong kaluyahon, aron ang gahom ni Kristo magpabilin nganhi kanako. Busa ako nagkalipay diha sa kaluyahon, diha sa mga pagtamay, diha sa mga kawadon, diha sa mga paglutos, diha sa mga kalisod tungod ug alang ni Kristo, kaysa diha nga ako huyang ni ana nga panahon ako maligon. Mo nagingon ni Paul. So mo na example nga atong mapadayag ninyo, masulti ninyo, even satanic things work out for good. So nahibalota nga Paul endured satanic attack and affliction. Mata niya na affected ba? But God gave it to Paul. Ang Ginoo gihatag niya nga ni Paul. So God can even use the devil to work out good things in our lives. So mahimo na sa Ginoo ba? Kanitanan. Even satanic attack is used by the Lord to grow us in His image. So dili tagnahan ani. Pero mauni dakong plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Number 3. Number 4. Sinful things work for our good. Sinful things, ha? Sinful things work for our good. Pero natay mga isulti lang ini na Christians ought not to sin. Ang mga Kristohanon, kung mahimo, dili yun ta magpakasala. Kaya kung atong buhaton na, kita rapoy muantos. Muantos sa puta. Revelation chapter 3 verse 19. Kamoy basa lang. Revelation 3:19. Read. Tumaw na giingon ni John, si John may gasulti na siya. Ingon sa kadaghan sa akong gihigugma, akong badlungon o kastiguhon, busa pagmasibuton o paghinolsol. So mao na giingon ni John. So in spite of this, God can take the suffering brought about by deliberate sin and use it for our good. Mao ni ang gahom sa Ginoo. So God uses all the circumstances of life for our good. For our good. So dili siguro ni nato makita right now. But we can still take comfort and rejoice in the completeness of God's promise. Sabi niyo na ay gigamit sa Ginoo ngadto ni Simon Peter. Pedro, Luke 22:31-34, akong paminaw lang akong pasahon. Ingon diri. Ug ang Ginoo miingon, Simon,
tanawa si Satanas nagatinguha sa pag-angkon kanimo aron nga siya muayag kaninyo sama sa trigo. Verse 32, ingon rito 32. Apan ako, Jesus Christ, apan ako nagampo alang kanimo nga ang imong pagtuo dili mapakyas ug sa diha nga ikaw mahibalik na lig-una ang imong mga igsoon. Verse 33. Og siya miingon ngadto sa Ginoo, si Pedro, og si Pedro miingon ngadto sa Ginoo, Ginoo, ako andam nga muuban kanimo ngadto sa bilangguan ug ngadto sa kamatayon. Muna ingon ni Pedro 34. Og siya miingon, si Jesus Christ miingon, og siya miingon, ako magsulti kanimo Pedro, ang sunoy dili mutuktugaok nining adlaw sa dili pa nga ikaw makatulo mulimod nga nakaila ka kanako. Mo na resulta sa Ginoo. So, mao na ang mga butang bisan inguna na ang mahitabo sa gihapon gamito na sa Ginoo para sa atong kaayuhan. Point C, there is a cause. Doon ay hinungdan ba? Okay. I'll explain this. Kaning mga butanga is just working, kaning mga butanga are not just working out. Wala lang niya nga moabot diha nga gipabuhat sa Ginoo alang sa usa ka believer. They are taking place because of the personal concern and work of God in the life of that believer. So, the cause is, mao niya ang hinungdan. The cause is the awesome power of God. Ang hinungdan ani mao niya ang katingalahan nga gahom sa Ginoo. Ang atong Ginoo, He is all powerful, omnipotent, all-knowing, omniscient, mao niya atong omniscient, and He is able to take control of every situation in life. Atong Ginoo, Almighty God. Mao na atong Dios. So, kung mauni ang atong Dios, kontrolado niya ang tanan, it is easy to forget that God is in control. Kinahanglan di ta malimot. Di ta sayon malimot ba nga ang Ginoo kontrolado niya niyang tanan. Okay, ari ta magsugod sa Matthew 28:18. Aman diha. Kamoy basa na. Ready, read. Nawa? Ephesians chapter 3 verse 20, go. Luke 1:37. Oh, mao na nga makaingon ta nga kung mahimo lang dili ta malimot nga ang atong Ginoo kontrolado niya tanan. Kontrolado niya ning tanan. So, when we get our eyes off Him, kung ipiyong nato atong mata ngadto sa Ginoo and on our circumstances sa natabos itong kinabuhi, we are in for a fall. Mahagbong taba. So, mao na ang mabasa nato ni Peter Matthew 4:28-31. Mabasa nato niya pero dinalang nato ni basahon. Atong gibasa diri sa Mateo, ingon diri sa Mateo, ug si Jesus miduol og misulti ngadto kanila nga nagaingon, ang tanang gahom dito sa langit ug dinhi sa yuta gihatag nga ni kanako. So, then ingon si Paul in the book of Matthew 3:20, ingon siya, karon ngadto kaniya nga makahimo sa pagbuhat sa naghingapin ka madagayaon labaw pa sa tanan nga atong ipangayo o gihuna-huna sumala sa gahom nga nagabuhat dinhi kanato. Then in the book of Luke chapter 7 siya kay ang Dios walay butang nga dili mahimo. Walay butang nga dili mahimo. So mao na ang atong Dios ang hinungdan ana tungod sa iyang gahom. Omniscient, omnipotent, omnipresent. Mao na ang atong Dios. There is a cause. Then
there is a condition. May condition eh. This promise, kaning Romans 8:28, this promise is not for everyone, but only to those who love God. Only to those who love God. So, na. So, if all things work together for good to the lover of God, the opposite must be true for those who do not love Him. So, simple na kayo, no? Balik ko na ko. Kung ang tanang mga butang mo work out together for good ngadto sa mga nahigugma sa Ginoo, ang kaatbang ani tinuod usab ni adtong wala nang higugma sa Dios. Wala nang higugma sa Dios. So, ang nahibalo man tang ang mga wali preaching blesses the obedient. Ang wali sa mga sulugon sa Ginoo, mapanalanginan tong mga masinulundon sa Ginoo. Pero kadtong mga disobedient, masakitan to dito ganahan. Dito ganahan. So, para sa baningon ani ba, kung wadto ka sa doktor nga wala ka pagsalig, wadto ka sa doktor wala ka salig, dili ka mo sunod sa iyang prescription. Dili ka mo sunod sa iyang treatment. So ang resulta ana, dili ka maka-experience sa panalangin nga naayo ka. Mao na ang mahitabo. So, if you do not love God and trust His wisdom, you will rebel against Him and refuse to submit to Him for your life. Mao na ang mahitabo. Ano mahitabo? So, there is a condition. Ang condition ana kadturang nahigugma sa Dios. Now, kani, how can I tell if I really love God? Mao na unsa man imo ikasulti nga nahigugma ka sa Ginoo. Dili biya ni parehas anang ulitaw ta dayon tungod kay marag nahigugma ta di ta katulog. Dayon sige ta matulog ta magabi, maglimba-limba ta kasi sige ta gula-huna hantol buntagan ta. Nakadugayan na masawa na lang ka kay nahigugma ko ka. Adto ka dito, manumpa ka dito sa pastor, sa gobyerno nga nahigugma ka. Dili man ingon ana. Now, how can I tell if I really love God? Number one, are you saved? Are you saved? Tungod kay you cannot love Him until you know Him. So, mo na number one. Ato na lang basahon ron. Number two, are you obedient? Are you obedient? John chapter 14:15 and John 14:26. Ato saan ni basahog una? 1 John 4:19. Mao ni ang pagpadayag kung nahigugma ba ka sa Ginoo. So, balik ko na ko, dili ni parehas anang na nahigugma ta din, mga sawa ta. Mao ni niya siya. 1 John 4:19. Kamoy basa na. Read. So, ingon dre, kita nahigugma kaniya kay siya ang una nga nahigugma kanato. Okay. John 14:15. Kamoy basa. Read. Mo na niya, kon kamo nahigugma kanako, bantaye ang ako mga sugo. So mauna nga kung mahimo mulihok pud ta ala sa Ginoo. Kay ingon man ka nahigugma ka sa Ginoo. Higugma sa Ginoo. So kung nahigugma ka ingon man ang Ginoo nga mangabi ka kalag, mangabi ta kalag. So ingon ang Ginoo kung mahimo nga paningkamuti nga naapoy masay pinaagi nimo. So paningkamuti nga siguro naapoy masay pinaagi kanimo, imong mga influence, mga classmate ba nimo, mga kauban sa opisina, sulay imbitar. Basta pag imbitar lang god, imbitar. Simbata karon Domingo dito ana siya. Wa ko plete. Plete lang kabayaran ta kadire. Ana siya. So kanana siya mauna ang pamaagi nga nagpadayag nga nahigugma ka sa Ginoo. So, ingon ang Ginoo, simbaha ko. Simba ka. Salamat nga ni aka karon kahapon. Kaya ni simba ka. John 14:21. Kamoy basa ng John 14:21. Read. Nindot ka ni gisulti ni John. Ingon si John, mo na gisulti ni John, ingon siya. Siya nga nagabaton sa akong mga sugo.
og nagabantay kanila, siya mao ang nahigugma kanako. Ug siya nga nahigugma kanako, pagahigugmaon sa akong amahan. Ug ako mahigugma kaniya ug magpadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya. I hope this is very clear. Mo nang ingon anang Romans 8:28. Unsaon nimo pagpadayag nga nahigugma ka, mao na siya. Number 1, question is, are you saved? Number 2 is, are you obedient? Are you obedient? So, we have no right to claim Romans 8:28 unless you qualify as one who love Him. As one who love Him. So, siguro, magsugod na siguro ka ang uban nakahimo naman, magsugod ka bisag trucks lang, ihatag ng trucks, napamantay daghang trucks diha, pagpadayag na sa imong gugma nga sa Ginoo. So, balik ko nako. We have no right to claim Romans 8:28 unless you qualify as one who loves Him. Jesus can be either good or bad. He is the door. He is the door. Ang atong si Jesus Christ, mahimong sa duha, good or bad. So, pero ingon lang Paulo sa Dios sa John 10:9, siya ang pultahan. To the saved, He is the door into the glories of heaven and eternal life. Mao na Jesus Christ. But to the lost, katong dili saved, He is the door into damnation and eternal separation in hell. Ngato sa dili saved, siya ang pultahan ngadto sa hukmanan sa imong sala o hantod sa katapusan, mabulag ka sa Ginoo, tuwa ka sa impierno. You see, it is vitally important for you to love God. So maura na ang criteria nga atong isulti ninyo. It is vitally important for you to love God. So this great promise kaning Romans 8:28 can be yours now and forever. Now and forever. Okay, mao na ang last. Napaday. There is a consequence. Naay consequence ni. This is not a verse designed for your happiness. It is not to be taken lightly. This verse cannot be divorced from the verses that immediately follow it, kanan 29:30. Now, kanan 29:30 sa sunod Domingo, mao na atong message. Tun-an ato nagmaayo dayon kumay mo ayaw absent karon Domingo kay aron maka-follow through ka ano niya sa ang mensahe 29:30. Now atong makita dinhi nga God's purpose in turning everything to good is not to bless you, is not to make you happy, is not to make you wealthy. God is doing all that He does to make you more like Jesus. Ngun ana ran ang tumong sa Ginoo, God did not finish with you at salvation. Ang Ginoo wala na siya matapos nimo sa imong kaluwasan. Wala na siya. Wala siya matapos. Sugod lang na siya. He will continue to shape you until you reflect His image perfectly. Mga padayon naghimo ang Ginoo maayo alang kanimo hantod nga mahimo makabaton sa dagway perfectly, dagway ni Jesus Christ. Dagway ni Jesus Christ is gusto siya maluwas ang tanan. Nagtinguha siya nga maluwas ang tao. Then nagtinguha siya nga ang tao tungod kay gusto siya nga maluwas, kinahanglan mubasa ka sa gisulat ni Paul, 1 Corinthians 15:1-4. Ngano man ingon ang Paul sa Dios, kinahanglan ma-save ta kay ang tanan nakasala. So, He will continue to shape you until you reflect His image perfectly. Mao na ang tinguha sa Ginoo diha kanato. So, the whole purpose of Romans 8:28 is to teach us that God has an eternal plan and that nothing will ever be able to change that plan. Balik ko nako. Ang tibuok katuyuan sa Romans 8:28 mao nang pagtudlo nato nga ang Ginoo dunay plano hangtod sa kangturan ug walay laing butang nga
makahimo pag-utro sa plano sa Ginoo. Alang kanimo. Alang ka nato. God is busy reproducing Himself in each of us. Mao na ang tinguha sa Ginoo. Ug mao na yung conclusion sa atong mensahe. The final word here is this. If you are saved forever. You are saved forever. Nothing can or will derail the purpose of God concerning you. Walay makahimo o walay makabalda sa katuyuan sa Ginoo bahin diha kanimo. If you are in Jesus, you will be in Jesus forever. Balik ko nako. If you are in Jesus, you will be in Jesus forever. Nindog ta makampo ta. Mahal mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Amahan. Salamat, Ginoo, nga mao di ay na among nahibalan, Ginoo, nga nini kahaponon. Mao na ang mapadayag na mo ang among gugma diya kanimo. Kung kami luwas or kung kami obedient diya kanimo. Amahan mo langit nun. Salamat nini nga bersikulo. Romans 8:28. Kung akong ipangamoyo, Amahan, nga ang mensahe nini hulugdang Ginoo sa tanan namong sa among kasing-kasing, Amahan, nini kahaponon. Kung akong gihangyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, pakikistorya sa Ginoo, bahin sa imong tinguha, sa imong kaugalingon. Pasalamati ang Ginoo nga ang tanan daing mga butang tinguha sa Dios alang sa atong kayuhan. Talk to the Lord, ang atong Ginoo dako nga Dios. Pangayo sa Dios ug mga dagkong butang kay dagko at dako ning atong Dios. Let's do it this afternoon. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong. O Amahan, kung naapadere, na dili pa save, dili pa sigurado sa ilang kaluwasan, kumbiktaha ilang kasing-kasing, Amahan. Kung naapadine nga wala pa maluwas, dili pa sigurado imong salvation, siguruha ang imong kaluwasan, ug ang pagsiguro ni ana, ipataas lang ang imong tuong kamot. Pataas ang imong tuong kamot, pagpaila nga gusto ka ma-save. Amahan mo langit nun, among gihimo ang invitation nining kahaponon. O mauni ang akong pag-ampo kanimo alang sa akong mga kauban nining iglesia, Amahan. Na ikaw nga among Ginoo nga labing kamahanan magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Labi na nining panahon na mo karon, Amahan. Ikaduha, Amahan, akong ipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magbadagyaon sa grasya nga na sa matag usa. Amahan, ikatulo akong ipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Dios, Almighty God, magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amo ka nang ipangamuyo, Amahan. Diyos nga langit nun, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan niini, amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, tindog ta. Okay, salamat sa mensahe. Amen. Na-bless ba mo sa mensahe? Amen, no? Okay, alas na pagtapos, kung hangyo na matagusa, manindog ta. And we're going to sing our last song, Oh Rejoice in the Lord. Okay, first stanza, ready, sing. God never moves without purpose or plan when trying His servant.
and molding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I look at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Last verse. Thou I can see, testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best and trusts in His care. True virgin, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Once again, daghang king salamat sa pasan sa matagusa. Amen. Ug alang sa pagtapos, ako hangyoon si Brother Alvin alang sa closing prayer. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful afternoon. Ngayon mong gitapok, imong kaanakan, diri sa imong balay alampuanan. Amo ikaw ginapasalamatan, Ginoo, sa kadaugan nga imong gihatag sa among panimbahon karon. Salamat sa imong pulong nga naghatag og kadasig kanamo, Ginoo, ang magpadayon. Salamat sa nining simbahan, Ginoo, nga nagbarog, nagpadayon og wali sa kamatuoran, Ginoo. Salamat sa imong alagad nga gigamit nimo aron pag-deliver sa imong pulong. Ginoo, hinaut akong pag-ampo nga katong pulong nga among napaminawan karon, mo lugdang sa among tagsa-tagsa kasing-kasing, Ginoo, mugitib kato, Ginoo, aron mamahimo namong giya sa among pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. Ginoo, haksantang kami ang padayon karong simana, ikaw usab magaprotect sa amoa. Ikaw magpanalangin, magpadayon og bubo sa imong panalangin, Ginoo. Hinaut unta nga imo kaming ligunon, hatagan og kalipay, Ginoo, hatagan og kalinaw. Ginoo, samtang magpauli ang imong mga kanakan karon, ikaw usab magabulag-bulag kanamo, puno sa kalipay ug gugma, Ginoo. Dala kami sa among tagsa-tagsa kapanimalay nga safe, Ginoo, o hinaut unta nga ikaw magpadayon og protect sa matag usa. Kining tanan ang ginasali ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.